Hindi mo binuksan ang mensaheng ito nang hindi sinasadya. May isang bagay sa buhay mo ang tahimik na naghahanda sa iyo para sa isang pagbabago na hindi mo pa nakikita noon. Bilang isang Aries, ikaw ang laging nauuna, ang unang kumikilos, ang lumalaban sa bawat pagsubok, ang nagpapatuloy kahit pakiramdam mo'y hindi patas ang daan. Ngunit kamakailan, parang may kakaiba, parang hindi napapansin ang lahat ng pagsisikap mo, na tila sinusubok ka ng universo kung hanggang saan ang kaya mong tiisin. Paano kung ang lahat ng paghihintay na yon ay hindi pala isang pag-aantala kundi isang paghahanda? Paano kung ang sandaling ito ang simula ng isang bagong yugto, kung saan ang hirap ay nagiging lakas, at ang iyong pagtitiyaga ay sa wakas magbubukas ng isang gintong pagkakataong sadyang itinakda para lamang sa iyo? Ang mensaheng ito ay para sa mga Aries na tahimik na pasan ang kanilang apoy. Kilala ka sa iyong lakas, tapang, at kakayahang magpatuloy anuman ang humarang sa iyong daan. Ngunit ang madalas hindi nakikita ng iba ay kung ilang beses kang kinailangang magsimula muli, at kung gaano mo kadalas hinarap ang pagkadismaya ng walang palakpak o papuri. May mga sandaling hindi naunawaan ang iyong sigasig, at may mga pagkakataong mas marami ang nawala sa iyo dahil sa pagiging tapat mo kaysa sa iyong nakuha. Gayunpaman, hindi ka tumigil. Ikaw ay nagbago, natuto, at patuloy na naniwala na may mas mabuting naghihintay sa unahan. Ang pagbabasang ito ay tumutukoy mismo sa yugtong iyon ng iyong paglalakbay, ang espasyong nasa pagitan ng pagsisikap at gantimpala. Ang nagaganap ngayon ay hindi tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagkakaayon. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, at ang mga aral na nalampasan mo ay unti-unting nagiging pundasyon ng isang mas matatag at mas kumpiyansang bersyon ng iyong sarili. Malayo pa sa pagtatapos ang iyong kwento, ngayon pa lamang ito nagsisimulang pumanig sa iyo. Iyan itahimik din ay pakikibaka ng Aries. Sa mahabang panahon, Aries, ang iyong paglalakbay ay parang isang laban na isinasagawa sa katahimikan. Ikaw ang patuloy na humaharap kahit umaalis na ang iba. Ikaw ang sumugal kahit pinigil ng takot ang lahat. Ngunit sa kabila nito, tila laging nahuhuli ang gantimpala. May mga araw na tinanong mo ang sarili mo kung may saysay pa ba ang lahat ng pagsisikap mo, at mga gabing inuulit-ulit mo sa isip ang iyong mga desisyon, nagtatanong kung sulit bang maging matapang sa kabila ng kapalit nito. Pinasan mo ang mga responsibilidad na hindi naman dapat sa iyo, at nanatili kang matatag kahit wala kang maasahang suporta. Mas lalong naging mabigat ang lahat dahil sa kakulangan ng pagkilala. Nakikita ng mga tao ang iyong kumpiyansa, pero hindi ang iyong pagod. Hinahangaan nila ang tapang mo, ngunit hindi nila kailanman tinanong kung gaano kahirap ang manatiling matibay. Inaasahan kang maging malakas dahil palagi ka namang ganoon. Kaya natutunan mong magdusa ng tahimik. Ngumiti ka sa gitna ng matinding pressure, nagtrabaho sa kabila ng pagdududa, at nagpatuloy kahit ang apoy sa loob mo ay hindi na kasing ningas ng dati. May mga sandaling sinubok ng buhay ang pasensya mo hanggang sa sukdulan. Gumuho ang mga plano sa huling sandali. Nasira ang tiwala ng mga taong pinaniwalaan mo. Mabagal ang pag-usad, parang hindi patas, lalo na kapag nakikita mong mas nauuna ang iba na parang mas kaunti lang ang naging pagsisikap. Ngunit hindi ka sumuko. Iyan ang katotohanan tungkol sa Aries, maaari kang matisod, pero hindi ka sumusuko. Hinubog ka ng bawat kabiguan, tinuruan ka ng pagpipigil ng bawat pagkaantala, at pinalakas ng bawat pagkadismaya ang iyong katatagan. Ang hindi mo noon namalayan ay tahimik kang minamasdan ng universo. Hindi para parusahan ka, kundi para ihanda ka. Ang yugtong ito ay hindi para wasakin ka, kundi para pinuhin ka. Natutunan mo ang tamang paghusga, pagkontrol sa emosyon, at panloob na disiplina. Ang apoy sa loob mo ay hindi pinatay, ito ay hinubog. At ngayon, habang papalapit sa pagtatapos ang kabanatang ito, magsisimula ng magkakahulugan ang lahat ng mga labang walang nakakita. Ang pakikibakang nalampasan mo ang mismong dahilan kung bakit handa ka na sa susunod na darating. Iyan ang punto ng pagbabago kapag tahimik ay nag-iba veni lahat. Sa isang punto, Aries, may isang bagay sa loob mo ang nagsimulang magbago. Hindi maingay. Hindi dramatiko. Hindi ito isang biglaang himala o isang pagbabago sa magdamag. Ito ay banayad, ngunit makapangyarihan. Napansin mong ang mga bagay na dati nagpapagod at nagpapabigat sa iyo ay wala na ang dating kapangyarihan sa iyong damdamin. Unti-unting nawala ang pangangailangang patunayan ang sarili. Ang galit ay humupa at napalitan ng linaw. Tumigil ka na sa paghahanap ng mga sagot mula sa mga taong hindi naman kailanman nakalaan para ibigay ang mga yon.
Ito ang sandaling madalas hindi napapansin, ang punto ng pagbabago na hindi nagpapakilala sa sarili. Hindi biglang naging madali ang buhay, ngunit nagbago ang ugnayan mo rito. Nagsimula kang muling magtiwala sa iyong kutob, hindi dahil sa bugso ng damdamin, kundi dahil sa karunungang hinubog ng karanasan. Ang mga desisyong dati nakalilito ay nagsimulang maging malinaw. Alam mo na kung kailan kikilos at mas mahalaga, kung kailan hihinto at maghihintay. May mga maliliit na senyales na nagsimulang lumitaw. Mga pag-uusap na nagbukas ng pinto. Mga ideyang ramdam mong kaayon mo, hindi pilit. Mga oportunidad na hindi na nangangailangan ng labis na pagod para lamang mapansin. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman mong umaagos ka na kasama ng agos ng buhay, sa halip na lumalaban dito. At dito tumutugon ang universo, kapag ang pagsisikap ay nakahanay sa tamang direksyon. Natutunan mo ring bumitaw. Sa sama ng loob. Sa mga takdang oras. Sa mga inaasahang hindi naman talaga sa iyo ipinasa. Ang pagbibitaw na ito ay hindi kahinaan, ito ay tanda ng paghinog. Napagtanto mo na ang lakas ay hindi palaging nasusukat sa mas matinding pagpupursige. Minsan, ito ay ang pagtitiwalang sapat na ang nagawa mo. Ang pagkaunawang iyon pa lamang ay nagbago na ng iyong enerhiya sa paraang hindi mo pa agad masusukat. Ang puntong ito ng pagbabago ang wakas ng yugto ng simpleng pag-survive. Hindi ka na basta tumutugon sa buhay, sinasadya mo na kung paano ka makikipag-ugnayan dito. At ang pagpiling iyon ang nagbabago ng lahat. Ang apoy sa loob mo ay hindi nawala, ito ay umunlad. Naging mas nakatuon, mas may layunin at mas kontrolado. Ito ang bersyon ng Aries na natural na humihila ng progreso. Ang mga nagaganap ngayon ay hindi pagkakataon lamang. Ito ay bunga ng bawat aral na hinarap mo nang hindi sumusuko. Hindi ka naligaw, natagpuan mo ang sarili mong landas. At mula sa lugar na ito ng linaw, ang susunod na yugto ng iyong paglalakbay ay nagsisimula ng magbukas ng may malinaw na layunin. Nagsisimula din ni gintong yugto, paghakhak sa iyong kapangyarihan. Dito na nagsisimulang bumalik sa iyo ang lahat ng pinagdaanan mo, ngunit sa ibang anyo. Hindi bilang kaguluhan. Hindi bilang pakikibaka. Kundi bilang linaw, kumpiyansa, at tahimik na pag-usad. Aries, ang gintong yugtong papasukin mo ay hindi dumarating na may ingay, dumarating ito na may katiyakan. Isang malalim na pakiramdam sa loob mo na hindi ka na nakikipaglaban para sa iyong pwesto. Nakatayo ka na mismo rito. Mapapansin mong nagsisimula ng gumalaw ang mga bagay ng walang dating hadlang. Bumubukas ang mga pinto kung saan dati puro pader. Iba na rin ang tugon ng mga tao sa iyo, hindi dahil nagbago ka ng pagkatao, kundi dahil dala mo na ngayon ang isang tahimik ngunit matatag na otoridad. May kapanatagan sa mga desisyon mo, may katatagan sa mga kilos mo. Hindi ka na nagmamadaling patunayan ang iyong halaga. Alam mo na ito. Ginagantimpalaan ng yugtong ito ang bersyon mo na hindi sumuko kahit mas madali sanang bumitaw. Ang pasensyang napilitan mong matutunan noon ay ngayon ay nagiging kalamangan mo. Kumikilos ka ng may malinaw na layunin. Maingat kang pumipili. At dahil dito, ang mga dumarating sa iyo ngayon ay may bigat at nagtatagal. Ang mga oportunidad ay kaayon mo, hindi nakakapagod. Ang tagumpay ay hindi na pakiramdam na pakikipag-survive, pakiramdam na nitong karapat-dapat. Mayroon ding panibagong tiwala sa sarili. Tumitigil ka na sa pagdududa sa iyong kutob. Nasubok mo na ito sa kabiguan at katatagan at dinala ka nito sa puntong ito. Ang tiwalang iyon ay nagiging magnet. Tumingin sa iyo ang mga tao para sa direksyon. May impluwensya ang iyong mga ideya. May bigat ang iyong mga salita. Ito ang tunay na pamumuno, pinaghirapan, hindi inangkin. Sa usaping pinansyal at material, ang yugtong ito ay senyales ng pagbuti sa pamamagitan ng mas matalinong mga desisyon, hindi pa bigla-biglang panganib. Nauunawaan mo na ang tamang timing. Alam mo na kung kailan dapat itulak at kung kailan dapat maghintay. Ang karunungang ito ang nagpoprotekta sa iyong enerhiya at nagpaparami ng resulta. Ang paglago ay nagiging pangmatagalan, hindi nakakapagod. Sa emosyon, mas magaan ang pakiramdam mo. Hindi dahil perpekto na ang buhay, kundi dahil hindi mo napasan ang mga bigat na hindi naman kailangan. Pinapakawalan mo ang hindi kaayon. Tumitigil ka na sa paghahabol ng pagpapatunay. Umaakit ka ng respeto sa pamamagitan ng pagiging totoo sa sarili. Ang panloob na kapayapaang ito ang nagpapatalas sa apoy mo, hindi nagpapahina. Ang gintong yugtong ito ay hindi gantimpalang basta ibinigay, ito ay salamin ng kung sino ka na ngayon.
Tumutugon ang universo sa kahandaan at handa ka na. Ang lahat ng nalampasan mo ay humubog sa iyo bilang taong kayang humawak ng kasaganaan nang hindi nawawala ang sarili. At mula sa puntong ito pasulong, ang landas sa unahan ay hindi na mararamdaman bilang isang digmaan kundi isang paglalakbay na matagal nang nakalaan para sa iyo. Pag-ibig, karera, pera, kung saan nagiging kitang-kita Venus pagbabago. Habang unti-unting nagbubukas ang bagong yugtong ito, Aries, ang mga pagbabago ay hindi na nananatiling panloob, nagsisimula na silang makita sa mga aspeto ng buhay na pinakamahalaga. Sa pag-ibig, kapansin-pansin ang pagbabago sa paraan ng iyong pakikipag-ugnayan. Hindi ka na naakit sa kabuluhan o emosyonal na kawalan ng katiyakan. Hinahanap mo na ang katapatan, katatagan at lalim. Kung ikaw ay may kaugnayan na, nagiging mas malinaw ang komunikasyon, mas kaunti ang depensa, mas may layunin. Nawawalan ng kapangyarihan ang mga dating hindi pagkakaunawaan dahil hindi ka na tumutugon mula sa sugat, kundi mula sa kamalayan. Kung ang pag-ibig ay tila na antala o naging mapanlin lang noon, hindi iyon pagtanggi, iyon ay proteksyon. Inilayo ka sa mga sitwasyong maaaring pumigil sa iyong paglago. Ngayon, umaakit ka ng mga ugnayang nirerespeto ang iyong mga hangganan at pinahahalagahan ang iyong pagiging totoo. Ang pag-ibig ay nagiging suportado sa halip na nakakapagod, kalmado sa halip na nakakalito. Sa iyong karera, may bigat na ang iyong presensya. Mapapansin mong mas nakikinig ang mga tao kapag nagsasalita ka, mas nagtitiwala sa iyong paghatol, o mas humihingi ng iyong opinyon. Hindi ito nagkataon lamang. Pinaghirapan mo ang kredibilidad na ito sa pamamagitan ng pagiging consistent. Maging ito man ay promosyon, isang papel sa pamumuno, o isang personal na proyektong unti-unting umaangat, ang pag-unlad ngayon ay ramdam na matatag. Hindi ka na basta nagtatrabaho para lang mabuhay, may binubuo ka ng may kabuluhan. Sa usaping pinansyal, nagbabago ang iyong pananaw mula sa pagmamadali patungo sa estratehiya. Nagiging mas disiplinado ka, mas mapili. Nagsisimulang dumaloy ang pera bilang tugon sa linaw, hindi sa desperasyon. Ang maliliit at matalinong desisyon ay nagtitipon upang maging pangmatagalang katatagan. Alam mo na ang iyong halaga at tumitigil ka na sa pagtanggap ng mas mababa kaysa sa nararapat sa iyo. Ang nag-ugnay sa lahat ng ito ay kumpiyansa, hindi maingay o agresibo kundi matatag. Nagtitiwala ka na sa sarili mo. At kapag nagtitiwala ka sa sarili mo, iba ang tugon ng buhay. Itinuturo ng yugtong ito na ang pagkakaayon ang lumilikha ng resulta ng hindi pilit. Unti-unting nawawala ang pakikibaka hindi dahil sumuko ka, kundi dahil tuluyan ka ng pumasok sa kung sino ka talaga noon pa man. Mensahe mula ang universo, isang tahimik na pangakong natupad. Aries, ang mensaheng ito ay dumarating sa iyo hindi bilang babala, kundi bilang pagpapatunay. Nakikinig ang universo, lalo na sa mga sandaling pakiramdam mo'y walang nakaririnig. Sa bawat pagkakataong pinili mo ang integridad kaysa sa madaliang daan, ang tapang kaysa sa kaginhawaan, at ang pasensya kaysa sa bugso ng damdamin, iyon ay napansin. Hindi ka kailanman binalewala. Ikaw ay inihahanda. May mga yugto na parang sobra ang hinihingi ng buhay sa'yo. Paulit-ulit ang mga aral. May mga pintong nagsara ng walang paliwanag. May mga taong umalis ng walang malinaw na dahilan. Ngunit wala sa mga iyon ang layong paliitin ka. Ang layunin nito ay turuan ka ng tamang paghusga, upang makilala mo kung alin ang tunay na kaayon ng iyong espiritu at alin ang pansamantalang umaagaw sa iyo palayo sa iyong layunin. Ipinapaalala ngayon ng universo, sinubok ka dahil kaya mo. Hindi lahat ay binibigyan ng mga pagsubok na nangangailangan ng panloob na lakas, pagpipigil at pananampalataya. Ikaw ay binigyan. At nalampasan mo ang lahat ng hindi nawawala ang iyong tunay na sarili. Ang katatagang iyon ang dahilan kung bakit kaya mo na ngayong tanggapin ang paparating nang walang takot. Ito ay panahon ng pagtitiwala. Pagtitiwala sa tamang oras. Pagtitiwala sa iyong kutob. Pagtitiwala na ang susunod na magaganap ay hindi basta nagkataon, kundi pinaghirapan. Hindi mo na kailangang pilitin ang mga resulta o habulin ang pagpapatunay. Ang nakalaan para sa iyo ay kusang gumagalaw papalapit, tumutugon sa bersyon mo na natutong tumayo ng matatag ng hindi nagiging mapait. Inaanyayahan kang manatiling naririto, nakasentro at bukas. Hindi nagmamadali. Hindi nagdududa. Bukas lamang. Dahil kapag ang universo ay nagbibigay matapos ang mahabang katahimikan, ginagawa nito iyon ng may malinaw na layunin. Ang dumarating ngayon ay may dalang katatagan, hindi kaguluhan. Paglago, hindi pagkapagod.
Tandaan mo ito, ang apoy mo ay hindi kailanman nilikha para saktan ka. Ito ay nilikha upang gabayan ka. At ngayon, ang apoy na iyon ay sapat na kalmado upang liwanagin ang isang landas na mapapansin ng iba, ngunit hindi mo kailangan ang kanilang pagsang-ayon. Mayroon ka ng mas matibay, pagkakaayon. Aries, habang papalapit sa pagtatapos ang kabanatang ito, unawain mo ito ng malinaw, hindi ka pumapasok sa isang bagong yugto ng aksidente. Pumapasok ka sa isang yugtong pinaghirapan mo. Ang bawat sandali ng pagdududa, bawat tahimik na sakripisyo, bawat pagkakataong pinili mong magpatuloy kahit walang nakatingin, lahat ng iyon ang nagdala sa iyo rito. Hindi ito yugtong hinihintay lamang. Ito ay yugtong inaangkin. Hindi mo na kailangan ng pahintulot para maniwala sa sarili mo. Hindi mo na kailangan ng patunay na totoo ang iyong kutob. Ipinakita na ng buhay kung ano ang nangyayari kapag pinagkakatiwalaan mo ang apoy sa loob mo at kumikilos ka ng may malinaw na layunin. Mula sa puntong ito pasulong, ang landas mo ay hinuhubog ng linaw, hindi ng kalituhan. Ng layunin, hindi ng pressure. Maging disiplinado sa iyong enerhiya. Ingatan ang iyong kapayapaan. Piliin ang kaayon ng iyong sarili, kahit makahulugan pa itong maglakad mag-isa minsan. Ang pinakamalakas na bersyon mo ay hindi ang pinakamaingay, ito ang bersyong alam na alam kung sino siya at hindi humihingi ng paumanhin para rito. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, ituring mo itong senyales para tumayo ng matatag sa iyong kapangyarihan. Pakawalan ang hindi na nagsisilbi sa iyo. Sabihin ang sa kung ano ang tama sa pakiramdam, kahit bago at hindi pamilyar. Ganyan talaga ang paglago. At tandaan, hindi kailangan ng pagpapatunay ang iyong paglalakbay para maging totoo. Ngunit kung tinatawag ka, mag-iwan ng komento at angkinin ang enerhiyang ito. Suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like sa mensaheng ito at pag-subscribe para sa higit pang gabay para sa mga handang umangat. Ang gintong kabanata mo ay hindi na paparating. Nagsimula na ito.